There was a time na hindi ko talaga makontrol yung iyak ko. Hindi nila maintindihan kung bakit ako nag-iiyak at hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit ako nag-iiyak. If you could have done something different as a mom, as a dad, you share it with us too kasi baka may matutunan din kami sa mga naging experiences nyo. So ngayon talaga namin na realize at nalalaman at na kikita kung gaano talaga yung grabe, yung turn ng mundo mo is literal na talagang 90-degree. Talagang ibang-iba siya. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our new YouTube channel. You are watching Joy in Alberta. And for today's video, magkukwentuhan na naman nga tayo. At dahil nga wala pa si Kiko, nasa work pa siya, ayan, at si Vibe, ang aking baby, ay natutulog pa. Kaya medyo baba lang ang boses natin for today. Lalapit na lang ako sa mic or lalapit ko na lang yung mic sa akin. For today's video, magkukwentuhan tayo tungkol sa mga realizations namin ni Kiko. Actually, realizations ko after 1 year of being a mom. Kung bago nga po kayo sa aming channel, we are a family of 3. So, my husband, me, and we recently had a baby. She just turned 1 last December and medyo matagal-tagal nga namin siyang inintay, guys. Ano nga ba yung mga realizations na yan? Number 1 is life will never be the same again. As in, everything changes talaga, guys. Yung routine namin, yung mga ginagawa namin sa pang-araw-araw, sobrang nagbago na siya. In the beginning, hindi namin yun masyadong ramdam kasi when I gave birth, my mom, my dad, my sister, Kiko's sister, and then my nephew are all with us in the same house. So, extended family po kasi kami. So, talagang magkakasama kami sa isang bahay back in Prince Edward Island. Siyempre, ang dami naming nag-aalaga. Alam niyo ba guys, after I gave birth, just a couple of months, siguro mga 3-4 months, I even had my driving test. So, nag-practice pa ako mag-drive. So, I was able to do that thanks to my parents, thanks to my sister-in-law, my sister, my nephew, kasi kahit pa paano, may nakakasalit kami, di ba? Yung na-realize namin talaga yung ganong kabigat pala siya nung unti-unti nababawasan yung kasama namin. Parents ko, naka-tourist visa lang sila, so they went back home in August. Pero nandoon naman yung sister-in-law ko, so okay pa rin. Tsaka yung sister ko, nandoon pa rin. And then we moved here in Alberta end of August. So, just less than a month, pag uwi ng parents ko, umalis naman kami ng Prince Edward. So, nung pagdating namin dito, naiwan kasi yung sister ko sa PEI. So, kasama niya yung anak niya doon, yung pamangkin ko. So, pagdating namin dito, ang magkakasama na lang, ako, yung husband ko, si Kiko, yung baby namin, tsaka yung sister-in-law ko, si Ate Christine. So, 4 na lang kami. Pakunti ng pakunti. And then, when we went back home in December to spend the Christmas, at saka birthday ni Vibe, pagbalik namin, hindi na rin sumama yung sister-in-law ko. So, 3 na lang kami. So, ngayon talaga namin na realize at nalalaman at na kikita kung gaano talaga yung grabe, yung turn ng mundo mo is literal na talagang 90-degree. Talagang ibang-iba siya. Kung dati hindi ko mapipilit si Kiko to stay at home kasi mahilig si Kiko maglabas-labas. Ngayon, siya yung nagsasabi na huwag tayong lalabas, ang lamig masyado for Vibe. Ganun. Tapos, kung siya yung mahilig dati na tambay sa, kahit may snow yan, walking, mahilig talaga siya outdoors, ganyan. Pero ngayon, lagi niya nang iniisip si Vibe, ganun. Tapos yung hindi ka na mag-iisa at ever, lalo na as a mom, na parang wala kang moment na alone ka kasi kahit na kunwari nandyan si Kiko, maliligo ako or alam mo yun, may gagawin ako, yung isip mo parang hindi ka na mag-iisa ever. Talagang ang laking pagbabago niya. Tapos yung, kumari kakain ka, may iisipin ka na it's either magmamadali kang kumain kasi papakain mo pa si baby or uunahin mo na si baby bago ka kumain. So ako may nabasa ako or may narinig ako na parang sabi is, it's better for moms to eat first para hindi daw natin mamadaliin kumain si baby. Ako naman kasi is, wala lang, gusto ko pa rin siyang pakainin ng mauna siya minsan. Pero pag hindi naman, si Kiko, yun yung kagandahan. It leads me to my realization number 2 na sobrang halaga ng support system
yung mag-asawa and lahat ng nakapaligid sa inyo na rin. Although, yung sabi ko nga, the core responsibility is sa inyo pa rin na mag-asawa. So, iba talaga siya. Pero at the same time, napakahalaga nung may support system. Kasi lalo nung paglipat namin nga dito, buti na lang kasama namin si Ate Christine. Kung hindi, siguro medyo mabibigla din kami talaga. So, napakahalaga ng support system. If you don't have one, it doesn't mean naman na hindi kakayanin. In fact, I really admire people na from the get-go, silang mag-asawa lang. Meron kaming mga kakilalang mga kaibigan namin sa PEI na ever since they gave birth, ay talagang consistent na silang mag-asawa lang. So, I really admire them kasi I know how hard it is emotionally, guys. Kasi kahit gusto mong maging strong, totoo talaga yun sa hormones nga siguro kasi ng mga babae yun. Kahit na ako very strong personality ko, there was a time na hindi ko talaga makontrol yung iyak ko, na nagagalit na sa akin ng mga mid-daddy ko kasi nga hindi nila maintindihan kung bakit ako nag-iiyak at hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit ako nag-iiyak. Merong ano talaga na parang awang-awa ka sa sarili mo, ganun. Although wala naman na yun, past na. There was a time na ganun yung na-feel ko, kaya very important talaga yung support. Yan, lalong-lalo na sa inyong mag-asawa. If your wife gave birth, talagang do everything for her, kahit hindi niya hinihingi, para maramdaman niya na sinusuportahan mo siya. Kasi ako nun, guys, ang naalala kong iniyakan ko is nung naliligo ako isang beses. I was taking a shower, tapos hindi ko maabot yung toes ko kasi masakit yung tahi ko. Umiiyak ako nun. Ganun. Nakakahiyaman. Tapos tapos dumating yung husband ko, dumating si Kiko sa kwarto, umiiyak ako kasi hindi ko maisuot yung pants ko tsaka yung underwear ko kasi hindi ako makayuko dahil ang sakit-sakit talaga nung tahi ko. Ganun. So, anyway, very important ang support system. Kaya, yun, kung kayo may mga asawa kayong mga anak, just, talaga, yung support talaga ng guys sa girls. Kasi iba ang pananalanta talaga, literal na nasasalanta talaga ang katawan ng babae kapag ka nabubuntis. Kasi, iba talaga siya. Parang, it's very magical. It's one of a kind experience. It's a very happy moment, but at the same time, it's something na kailangan ng support ng asawa. Kaya nga tinatawag, pagkabuntis, diba, we're pregnant. So, sasabihin yung mag-asawa, you're both pregnant, not just the girl. Kayong dalawa kasi kailangan suportahan talaga. Ganun. Number 3 is, pag naging nanay ka, ikaw pala ay magiging very efficient. Matututunan mong mag-time manage. Kasi kailangan mong balansihin lalo na kung pareho kayong nag-work. Sa case namin ni Kiko, pareho kami nag-work. So, what I did was, I started working at 6 a.m. and then I'm finishing at 2 p.m. Like ngayon, anong oras pa lang ngayon? Madilim lang dito sa amin kasi sinarado ko yung mga bintana dahil nga natutulog si Vibe. Pero 4 p.m. pa lang. So, I finished work at 2. Si Kiko aalis yan ng bahay around 9:30. Uuwi siya 6. So, medyo ako nilagay ko sa mas maaga. Siya nilagay niya sa mas hapon. Para while I'm working, kung magising man si Vibe, nandyan pa siya. Ganun. And then, pag alis niya, I'm almost halfway na ako ng araw ko. So, malapit nang ma-finish. But anyway, also, yung division of labor, napakahalaga din na tinutulungan ako ni Kiko. Pagising niya, siya ang assigned sa pag-change ng diaper ni Vibe, magpapakain kay Vibe before siya umalis, and then pag alis niya, so during my lunch or during my break, papakainin ko ulit si Vibe, and then giving milk, ako din yan, and then after, ayan, patutulugin, after niyan maglalaro, ganon, either magtutulog or maglalaro, ano lang yan
alternate, ganon. And then, kakain ulit siya for ng merienda niya, ganyan, or mga biscuit lang naman. And then, bago umuwi si Kiko or pag uwi ni Kiko, pakakainin na naman siya, ganon. Sino yung magluluto, sino yung mag-uurong. So, usually ako yung nagluluto kasi nga, para pagdating ni Kiko, kakain na kami. And then, after namin kumain, si Kiko naman ay maglilinis ng pinagkainan namin, and then ako naman maliligo ako afterwards. So siya naman ang maglalaro kay Vibe. Alam mo yun, matututo kayong mag-manage ng time, matututo kayong mag-prioritize, at matututo kayong mag-deprioritize. Matututo kayo na this is not important, we have to skip doing this, or we have to postpone doing this kasi hindi to mahalaga. So yun yung na-realize ko, matututo kayo na mag-prioritize and also at the same time mag-deprioritize. Actually, for me, the harder part is to deprioritize because it feels in life na parang lahat ay priority, di ba? Parang lahat mahalaga. So, ang pinaka-mahalaga pala is mag-deprioritize ka. Alin yung hindi? Matuto kang mag-drop ng items from your plate kasi a person can do anything, but a person cannot do everything. Kaya mo for sure na gawin yan. Pero, hindi mo kayang gawin lahat. Alam mo yun? Lahat ng bagay, kaya mong gawin. Pero hindi lahat ng bagay ay kaya mong pagsabay-sabayin na gagawin mo. So, kailangan talaga mag-deprioritize. Another thing is yung schedule. So, napakahalaga din ng schedule kasi nga organizational skills, diba? So, matututo kang mag-organize. So, matututunan mo rin na maggawa ng schedule na every ganito, you have to change your bed sheet, you have to wash your bed sheet, your towels, kailan ka maglalaba, kailan kayo mamamalengke, saan kayo mamamalengke, paano ang milk ng baby, paano ang supplies ng inyong mga gamit sa bahay, mga tissue, mga basurahan, yung mga basic items na in the past ay very normal mo naman na anytime we can go to the grocery or anytime we can do it. Pero ngayon, dahil nga, especially, we're restricted by the weather kasi may baby nga, tapos malamig, ayaw namin siyang sobrang i-expose sa masyadong malamig din. At mahirap din talaga kasi kailangan mo siyang i-full gear. Hindi mo kasi pwede guys isakay ang baby sa car seat ng naka-full gear. So kunwari, dadali namin siya sa mall, i-full gear namin siya palabas kasi nga malamig. Pagpasok mo sa car, kailangan mo siyang hubaran ng kanyang mga winter jacket kasi hindi safe na naka-winter jacket tapos isusuot mo siya sa kanyang car seat. Kailangan pag naka-car seat siya, ay yung basic lang niya na suot. So, ayun, may mga ganong, diba? So, as parents na nasa snowy or nasa, nasa malamig na klima like Canada, iba yung mga notes, iba yung mga matututunan mo kasi iba yung way of living, iba yung i-consider mo, di ba? Dito i-consider mo yung sobrang lamig sa labas. Sa ibang bansa naman, like sa Philippines, hindi naman kami masyadong lumalabas ng hapon kasi sobrang init naman sa labas. Ganon. Another thing that I've learned is self-care. So, napakahalaga po na mag-allot tayo ng time for ourselves. Ayan. So, while the baby is sleeping, I personally like reading books. Ayan. So, nagbabasa ako ng books pag tulog si Vibe, or I'll catch up on sleep kasi I wake up at 5:30 or 5 a.m. and then usually syempre uuwi si Kiko 6 p.m. kakain kami, maliligo ako and everything, usually around 8 at saka pa lang ako magiging ready na okay, mag-watch ng TV minsan, ganyan, or magkukwentuhan. Syempre, you still need to have bonding with your husband din, with your partner pa rin naman. So, minsan nalilate kami ng tulog like 10 or 11, minsan 12. Imagine niyo, kung nakatulog ako ng 12, gigising ako ng 5:30 or 5, I only have 5 hours, 6 hours of sleep. So, kailangan ibawi. So, pag tulog si baby, it's either I'm gonna read my book, I'm gonna watch some videos, or I'm gonna sleep, or I'm gonna do videos. So, again, trying to prioritize and deprioritize. In the past, we used to upload every day, but it's
seems na hindi na namin siya kakayanin if we do it the same. Kaya naman, nag-alternate kami ng mga days na hindi kami mag-upload. Pakahalaga ng self-care, guys, na it doesn't have to be pampering that you have to go to a spa. If you want to go to the spa, of course you can. But it can be as simple as you have your own time to read books, or you have your own time to soak in the bath, ayan, or if you want to take warm shower, yung mga ganun, nakakatulong na yun, especially for moms like me. A long warm shower is actually a reward for my day of work and being a mom, parang ganun. So every end of the day after ng araw ko, yun lang, yung warm shower, it's already a reward, diba? Kasi it's your me time. Kahit paano ay nakaka-relax kapag ka-warm yung water, yung mga ganun. Or minsan, mag-bathtub kayo, ganun. Si Vibe din pala, minsan, inaano ko siya sa bathtub. Pagka hindi masyadong malamig, lalagyan ko siya ng warm water, tapos nagpe-play siya habang nakabantay ako. So, yun yung playtime niya. Kasi gusto ko naman masanay siya sa water. Ayoko na parang takot para siyang pusa na hindi mo mapaliguan. So, pinaglalaro-laro ko siya sa water. And last but not the least of my realization is being a parent is actually a learning journey. So, I try to read as many books as I can before I gave birth. And I read as much as I can sa mga apps, kung paano, parenthood and all. But being a mom and being a parent in general is actually a learning journey. You cannot expect a mom to know everything at the get-go, and even if you're a second, a third, or fourth mom, it's always gonna be a different experience depending on your child. Ayan, there are external factors na magka-come into play kasi matututunan mo din yan along the way, depende kung gaano ka-cooperative ang baby, kung gaano siya kabait, kung paano ang sleeping pattern niya, including external factors na rin. Kunwari, as they grow up and they have friends, paano yung friends nila, paano yung upbringing ng friends nila. Again, those are other things na magka-come into play. But in general, sa akin naman, as 1 year mom pa lang naman ako, 13 months pa lang naman ako naging mom, it is really a learning journey. You will realize a lot of things na I should have done this, I shouldn't have done this. Yun lang. Siguro, let's just try our best. Yun lang naman yung magagawa natin. And be a present mom. Yun. May naringgan yata ako, nabasa ako na you don't have to be the best mom or the best dad. You just have to be a present mom and a present dad. Like, just show up. Saan ko ba narinig yun? May naringgan ako nun, guys, na all you have to do is show up. When your kid needs you, you have to be there. That's it. Yun lang talaga. Napakalaking bagay na nandoon kayo pag kailangan nila kayo. You just have to be there. You just have to show up. You just have to be a present mom and a present dad. Alright. So, again, madami kaming nakalimutan. Meron din kayong mga tips na i-share sa amin. Please put them on the comment section below. And if you could have done something different as a mom, as a dad, you share it with us too. Kasi baka may matutunan din kami sa mga naging experiences nyo. So maraming salamat sa pagsama nyo sa akin today. We'll see you again in the next video.